Balbas in the house! Okay, part 7 mga bossing, wala nang intro-intro, simulan na natin kagad. Let's go! Kapanapanabik ang mga nangyayari. At sumang-ayon naman si Kikuchi, dagdag pa ni Kansaki, kakaiba rin ang mga ikinikilos mo. Sinabi ni Kikuchi, sa tingin ko, ang mga lalaking katulad niya, ang pinakaayaw ko sa lahat. Isang gabi sa isang club, nagtatrabaho pala dito ang isa sa mga estudyante ni Eikichi, siya si Kuwae Haruka. Nagbidang isang customer sa kanya sa halagang 10,000 yen. Wala siyang alam na sinusundan pala siya ni Murai. Medyo nagulat ito nang malaman niyang club pala ang pinanggalingan ni Haruka. Sa Meishu Academy pagdating ni Eikichi, kaagad siyang nilapitan ni Moritaka at sinabi nito, mag-ingat ka dahil hindi pa dito nagtatapos. Nagtatapos ang alin? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Moritaka, ang pambubuli ng class 2-4 sa kanilang mga guro. Dagdag pa nito, ang huling guro na nagturo sa kanila ay 2 linggo lang ang itinagal. Anong bully? Ba't naman nila gagawin yun? Sagot naman ni Eikichi, sa class 2-4, nagpaplano ang magkakaibigan para ipahiya at mapatalsik si Eikichi. Sinabi ni Murai, ipaubaya nyo na sa akin to. Kasabay nito, pinupuri naman si Haruka ng mga classmate niya dahil sa bago niyang bag. Sinabi nito, yung bago na ang gagamitin ko, kaya sa'yo na lang yung luma. Sinabi ni Eikichi, ano bang mali sa bag na to? Mukhang maayos naman. Dagdag pa nito, alam mo ba, habang ginagamit mo ang isang bagay, mas lalo itong nagkakaroon ng halaga, kagaya ng isang ito. Amoy na aagnas. Biglang nahiya si Murai dahil dito. Dahil nagtawa na ng lahat, sinabi ni Eikichi, magmula ngayong araw na to, bibisitahin ko ang mga bahay nyo dahil gusto kong mas makilala pa kayo. Nag-alala ang mga estudyante dahil sa sinabi ni Eikichi. Sinabi ni Megumi, Haruka, wag mo siyang hahayaang makapagnakaw sa inyo. Nag-aalala si Haruka dahil makikita ni Eikichi ang tunay na katayuan niya sa buhay. Pagkatapos nito, sinundan siya ni Murai at sinabi nito, nakita kitang lumabas sa isang club noong isang gabi. Ano naman ngayon? Sagot naman ni Haruka. Sinabi ni Murai, yun ba ang paraan mo? Para magkaroon ng pera? Wala ka na doon. Wag mo akong pakialaman. Sagot naman ni Haruka. Tsaka ito umalis. Pagkatapos nito, pinag-uusapan pa rin ng mga estudyante ang balak ni Eikichi na pagbisita sa kanilang mga bahay. Sinabi ni Aisawa, siguradong iniisip niya na mas makakabuti kung iisa-isahin niya tayo dahil umepekto yon kay Miki Katsuragi. Sagot naman ni Kusano, sinusubukan niyang manghimasok sa mga buhay natin. Sambit naman ni Aisawa. Sinabi ni Kikuchi kay Kansaki, sa palagay mo ba, aabot siya ng 1 buwan? 2 linggo nga lang yung inabot ng huling guro. Sagot naman nito. Nagaya ng pustahan si Kikuchi kung aabot si Eikichi ng 1 buwan bilang isang guro. Sinabi ni Aisawa, hindi ko siya hahayaan na umabot ng 1 buwan. Sa kabilang banda, ikinwento ni Eikichi kay Asusa ang plano niyang home visit. Sinabi nito, sa palagay ko, hindi naman ganun kahirap pakisamahan ang mga kabataan ngayon. Kung didiretsuhin mo sila, sa palagay ko, madali naman silang kausap. Sa sinabi at plano ni Eikichi, hindi sang-ayon ng mga kapwa niya guro. Pag uwi ni Murai, inabutan niya si Eikichi sa bahay nila. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Murai. Sinabi ni Eikichi, hindi ba sinabi ko na sa inyo na bibisitahin ko kayo simula ngayong araw? Kanina ka pa hinihintay ng teacher mo, sabat ng mama ni Murai. Sinabi ni Eikichi, alam mo ba, nasurpresa ako dahil ang bata at ang ganda ng nanay mo. Tapos ay napatingin ito sa puwet ng bata, kaya sinugod siya ni Murai. Ano ba ang ginagawa mo? Pag-awat naman ng mama nito, sinabi ni Murai, ang manyak niya tumingin sa'yo. Sinabi ng mama nito, nagpunta siya dito dahil nag-aalala siya sa'yo. Napapansin niya na parang may gumugulo sa isip mo habang nasa eskwelahan ka. Sinabi ni Murai, kung meron man, hinding-hindi ko sasabihin sa'yo. So meron nga, tanong naman ni Eikichi. Tapos ay pumasok na ito sa kwarto. Sinabi ng mama nito, pasensya ka na. Okay lang, sagot naman nito. Ikinuwento ng mama ni Murai ang mga pinagdadaanan niya para mapag-aral sa private school ang kanyang anak. Nagtitinda siya ng pagkain sa tanghali at hostess naman siya kapag gabi. Dagdag pa nito, ipinanganak ko siya noong 16 anyos pa lang ako. Sinabi ni Eikichi, parang ang hirap naman ng pinagdadaanan mo. Sinabi ng mama ni Murai, hindi wala lang yun. Ginagawa ko yun para sa kanya. Nung nasa middle school pa lang siya, sinabi niya sa akin na gusto niyang mag-aral sa Meishu Academy. Natuwa ako dahil doon. Kaya gagawin ko ang lahat para maibigay ko ang gusto niya. Sinabi ni Eikichi, kahanga-hanga. Napakaswerte niya na nagkaroon siya ng isang magulang na katulad mo. Sinabi ng mama ni Murai, masaya ako na marinig ko yan mula sa'yo. Biglang lumabas si Murai at may dala itong baseball bat. Sinabi nito, ang manyak na naman ng tingin mo. Tapos ay nagpaalam na ito. Sinabi ni Murai, pagdating ng bukas, katapusan mo na. Kinabukasan, pagpasok sa eskwelahan, sinalubong ni Miki at Yoshikawa si Eikichi. Sinabi nito, may kaguluhan. Nagulat si Eikichi nang makita niyang may nag-edit sa kanyang picture.
At bigla itong nahiya nang makita niyang dumating si Asusa. Sa director's office, sinabi ni Eikichi, "Hindi ako yan. Wala naman akong nunal sa puwet. Gusto mo bang makita? Tumigil ka. Ayoko nang makarinig ng mga palusot. Pupuntahan ko si Director Sakurai para magdesisyon ng parusa mo." Sagot naman ni Uchi Yamada. Nagkaroon ng ideya si Eikichi kung sino ang may gawa nito. Sa director's office, bigo na naman si Uchi Yamada na ipasisante si Eikichi dahil baliwala lang kay Sakurai ang ipinakita nito. Sa class 2-4 naman, sino ang may gawa nun? Seryosong tanong ni Eikichi. Sinabi ni Muray, "Pinaghihinalaan mo ang mga estudyante mo? Manyakis na guro." Sinabi ni Eikichi, "Ikaw ba yon, Muray?" Ano naman kung ako?" Sagot naman nito. Nagalit si Eikichi. Sinabi ni Asusa, "Mr. Onizuka, hindi ka pwedeng maging bayolente." Mabilis na kumalma si Eikichi at sinabi nito, "Ang galing, ang husay ng pagkakagawa. Inedit mo yon, hindi ba? Paano mo yun ginawa? Igawa mo pa ako ng isa." Sinabi ni Asusa, "Mr. Onizuka, anong kalokohan yan? Hindi ako nagbibiro, seryoso ako." Sagot naman nito, "Muray, babayaran kita. Igawa mo lang ako ng isa pa." Bigo na naman ang class 2-4 na ipahiya si Eikichi. Sinabi ni Muray, "Itigil mo na ang kalokohan na yan. Wala akong gagawin para sa'yo." Pagkatapos nito, sinabi ni Kusano, "Ang akala ko, makakaapekto yun kay Teacher Onizuka." Sinabi ni Ishida, "Ngayon lang ako nakakita ng isang katulad niya." Kasabay nito, nakita nila si Haruka na may kasamang lalaki at binigyan niya ito ng isang mamahaling regalo. Mapera siya ha? Nagulat ang mga ito nang biglang magsalita si Eikichi sa tabi nila. Sinabi nito, "Jowa yun ni Haruka, hindi ba? Ibinili niya ito ng mamahaling bagay." Nang ganun-ganun lang, napansin ni Eikichi ang reaksyon ni Muray. Sinabi nito, "Na paano ka? Ba't ang lungkot ng itsura mo?" Nagilty ito at nag-aya ng umalis. Pagkatapos nito sa Nagisa Cafe, ikinuwento ni Yoshikawa ang mga nalalaman niya tungkol kay Muray at Haruka. Ayon dito, mula kindergarten hanggang elementary ay magkasama ang dalawa. Malapit sila sa isa't isa. Sa huling taon ng middle school naman, may mga usap-usapan na may gusto si Muray kay Haruka. Subalit, itinatanggi ito ni Haruka at wala itong sinasabi tungkol dito. Ganun pala yon, sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Miki, "Hindi ko gaanong kilala si Haruka, pero hindi ko gusto yung mga inaasta niya. Gumagamit siya ng pera para magkaroon ng mga kaibigan. Palagi siyang nagbabayad o nanlilibre para sa ibang tao." Dagdag naman ni Anko, sinabi ni Ryuji, isa pala siya sa mga nag-aakala na kayang bilhin ng lahat gamit ang pera. Kasabay nito, sinadya ni Muray si Haruka at sinabi nito, "Ano ba yung ginagawa mo? Kilala mo ba ng lubusan yon? Sinabi ko na sa'yo, pabayaan mo ako." Sagot naman ni Haruka. Sinabi ni Muray, "Ano naman ang saysay ng pagbili mo ng mga mamahaling gamit? Hindi mo maiintindihan. Ginagawa ko ang lahat ng ito para makasama ko si Ryoji." Sagot naman ni Haruka. Sinabi ni Muray, "Ano bang pinagsasabi mo?" Tapos ay nandito pala si Eikichi at sinabi nito, "Ryoji pala ang pangalan ng jowa niya. Huwag kang nakikinig sa usapan ng iba." Sambit naman ni Muray. Sinabi ni Eikichi, "Alam na ba ni Haruka ang nararamdaman mo para sa kanya? Ano bang pinagsasabi mo?" "Wala akong pakialam sa kanya." Sagot naman ni Muray. Dagdag pa nito, nagpapanggap lang siyang mayaman. Pagkatapos nito, nagtungo si Eikichi sa bahay ni Haruka. Sinabi ni Eikichi, "Magkatapat lang pala kayo ng bahay ni Muray." Ayon kay Haruka, kaya wala dito ang kanyang mga magulang dahil parehong nasa trabaho. "Ganun ba?" Sagot naman ni Eikichi. Tapos ay pumasok ito sa kwarto ni Haruka. Nagulat ito nang makita niya ang madaming mamahaling bag. Sinabi ni Haruka, "Hindi ka pwedeng basta-basta na lang tumitingin dyan. Ikaw lang ba ang bumili sa lahat ng ito?" Tanong ni Eikichi. "Oo," sagot naman nito. Sinabi ni Eikichi, "Mukhang nagtrabaho ka ng mabuti para dito ah." Dagdag pa nito, "Araw-araw bang nadidisoras mula sa trabaho ang nanay at tatay mo?" "Nagtatrabaho sila ng mabuti para kumita ng pera para makaalis kami sa gusali na to." "Medyo nakakahiya ito, hindi ba? Kailangan ko sila para makabili ng bahay, para magkaroon ako ng mga kaibigan at makasama ko ang boyfriend ko." "Yun bang kasama mong naglalakad?" Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Haruka, "Hindi siya kung sinong lalaki lang. Mayaman si Ryoji. Nag-aaral siya sa Tokyo University at magiging government official siya balang araw." Kahanga-hanga, hindi ba? Kaya nakapagpasya ako na kailangan kong maging karapat-dapat para sa kanya. Kailangan kong magsumikap at aalis ako sa complex na to kasama si Ryoji. Kaya kailangan kong pagbutihan hanggang sa dumating ang araw na yon. Huwag mong sasabihin ito kahit kanino sa eskwelahan na nakatira ako sa ganitong klaseng lugar. Kapag sinabi mo, titigil ako sa pag-aaral. Siya nga pala, may lakad ako. Maaari ka na bang umalis? Paglabas nila, nagkataon nakakauwi lang ni Muray.
Subalit, walang naganap na pansinan. Sa eskwelahan, napaniwala na si Uchi Yamada na peke lang ang poster ni Eikichi. Sinabi nito, kung ganun, sino ang may gawa nito? Hindi ko po alam, sagot naman ni Asusa. Sinabi ni Uchi Yamada, siguraduhin mong hindi na ito mauulit. Bantayan mo ng mabuti si Mr. Onizuka at ang mga estudyante. Hinatak ni Moritaka si Asusa at tinaya na naman ito para sa isang blind date kasama ang iba pang guro dahil naghahangad ang mga ito ng isang mayamang lalaki at maganda ang estado sa buhay. Sa school canteen, sinabi ni Eikichi, sa palagay ko, ninanais ng karamihan na makarelasyon ang isang may mataas na antas sa lipunan. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Sakurai. Sinabi ni Eikichi, naisip ko lang, baka malaking bagay rin ang may mataas na antas sa lipunan para sa mga high schooler. Siguro nga, sagot naman ni Sakurai. Dagdag pa nito, halimbawa, may isang tao na may mamahaling kasuotan, iisipin ng karamihan na isa itong importanteng tao, hindi na mahalaga sa kanila kung anong klaseng tao talaga ito. At kung ikaw naman ang may suot ng mamahaling kasuotan, maloloko ka ng sarili mo at mararamdaman mo na importante ka. Kaya minsan, nagtatrabaho ako dito para bantayan ng mga estudyante. Hindi ba nila nahahalata? Tanong ni Eikichi. Sinabi ni Sakurai, kagaya ng sinabi ko sa'yo, walang mag-iisip na ang babaeng nakasuot ng ganito ay isa palang direktor ng eskwelahan dahil tumitingin sila sa panlabas na anyo. Sa kabilang banda naman, sumama si Asusa sa mga kasama niyang guro para sa isa na namang group blind date at may nagkakagusto sa kanya. Sinabi ni Moritaka, pagkakataon mo na to. Kasabay nito, tinakas na naman ni Saejima ang mga nakumpiska nilang porn CD at DVD. Sinabi ni Saejima, hindi ko na kaya to. Ayoko nang manood ng porn na may kasamang dalawang lalaki. Inaya sila ni Saejima na pumunta sa New Encounters Club. Subalit, tinanggihan siya ng dalawa. Sinabi ni Saejima, bahala kayo. Pupunta na lang ako ng mag-isa. Kinabukasan, atat na atat si Saejima nagisingin nito para ipagmalaki ang nakadate niya sa New Encounters Club. Sinabi nito, dapat sumama ka sa akin kagabi. Ang ganda nung nakadate ko, mukha siyang high school. Ipinakita ni Saejima ang picture. Nagulat si Eikichi nang makita niyang si Haruka ang nakadate nito. Sa kabilang banda naman, naalala ni Murai nung bata pa sila ni Haruka. Sinabi ni Haruka noon, paglaki ko, pakakasalan kita. Titira tayo sa bahay niyo ng magkasama. Sinabi ni Murai, pero mahirap lang ang pamilya namin. Okay lang yon. Ikaw lang ang kailangan ko. Magpapakasal tayo. Sagot naman ni Haruka. Tapos ay nagpalitan sila ng singsing. Si Haruka naman ay masayang kasama si Ryoji. Sinabi nito, malapit na ang birthday mo. May gusto ka ba? Sinabi ni Ryoji, okay lang ako. Marami ka naman nang naibigay sa akin. Hindi na mahalaga yon. Espesyal na araw yon para sa'yo. Sagot naman ni Haruka. Sinabi ni Ryoji, talaga? Okay, tapos ay may ipinakita itong isang relo na nagkakahalaga ng 120,000 yen. Pakipot ang puta. Medyo nagulat sa presyo si Haruka, subalit umoo pa rin ito. Gagawin nito ang lahat para mapasaya si Ryoji. Sa New Encounters Club, inabangan ni Murai si Haruka. Sinabi nito, teka lang, ikaw na naman, nakakairita ka talaga. Sagot naman ni Haruka. Sinundan pa rin siya ni Murai at sinabi nito, gumising ka. Halata naman kung iisipin mo kung ginagawa mo yan para sa isang lalaki, bakit mo kailangan babaan ang sarili mo? Nagalit si Haruka at sinabi nito, huwag kang umaasta na parang alam mo ang lahat. Sino ka ba sa palagay mo? Binababaan ang sarili ko? Paano? Nabibili ko ang lahat ng gusto ko. Mas marami na akong kaibigan ngayon kesa dati. Nakakadate ko ang lalaking gusto ko at marami ang naiinggit sa akin. Masaya ako dahil doon. Hindi ko naramdaman ito nung mahirap pa ako. Ayokong mawala ang saya na to. Hindi kita mapapatawad kapag ipinagsabi mo to. Tapos ay dumating si Eikichi. Sinabi nito, so, dito pala yung lugar kung saan pwede mong makadate ang mga babaeng high schooler. Madaming maganda dito Pinigilan siya ni Murai at sinabi nito, ano ang ginagawa mo? Makikipag-date ako sa mga babaeng high schooler. Sagot naman ni Eikichi. Sinabi ni Murai, sa palagay mo, maaring gawin yun ng isang guro? May problema ba? Tanong ni Eikichi. Muli siyang pinigilan ni Murai. Sinabi ni Eikichi, wala kang karapatang pigilan ako. Ni hindi mo nga napigilan yung babaeng gusto mo. Si Haruka, nasa loob siya hindi ba? Kung ayaw mong bilhin siya ng mga matatandang weirdo, patigilin mo siya. Kung hindi mo magagawa yon, wala kang karapatang pigilan ako. Sinabi ni Murai, wala akong pakialam sa kanya. Okay, sagot naman ni Eikichi. Hindi nila alam, pinagmamasdan pala sila ni Aizawa. Tapos ay tinawagan nito si Naomi at sinabi nito,
may ipapagawa ako sa'yo. Sa loob ng New Encounters Club, nag-offer ng malaking halaga si Eikichi para sa isang date. Kaagad itong tinignan ni Haruka. Nagulat ito nang makita niyang si Eikichi pala ang nagbid sa kanya. Pagdating sa labas, sinabi ni Eikichi, saan kaya kita dadalhin sa halagang 60,000? Ayokong makarinig ng mga sermon. Sagot naman ni Haruka. Sinabi ni Eikichi, hindi ako nagpunta dito para manermon. Kailangan mo ba ng pera? Alam ko na kung saan tayo pupunta. Bibigyan pa kita ng 40,000 yen. Magpunta tayo sa hotel. Nagulat si Haruka sa sinabi ni Eikichi. Sinabi nito, bibilhin kita sa halagang 100,000 yen. Kailangan mo ang pera na yon, hindi ba? Tara na. Pagdating sa loob, kaagad itong sinimulan ni Eikichi. Subalit, hindi nito tinuloy at sinabi nito, wala akong maramdaman. Masarap lang ang bembang kapag mahal mo ang isang tao. Pero may mga lalaki din na pipilitin ka sa bagay na to. Sa huli, makikipagbembangan ka para sa pera. Wala ka na doon. Sagot naman ni Haruka, hindi ako pwedeng maging mahirap kung gusto kong makasama si Ryoji. Gagawin ko ang lahat para makasama siya. Wala akong pakialam kahit ano pang sabihin mo. Paglabas ni Haruka, nakasalubong niya si Teacher Asusa at si Vice Principal Uchi Yamada. Sinabi nito, sino ang kasama mo dito? Tapos ay dumating si Eikichi. Nagulat ang dalawa sa nakita nila. Teacher Onizuka, ano ang nangyayari dito? Tanong ni Asusa. Magsasalita pa lang ito. Bigla siyang inunahan ni Haruka at sinabi nito, dinala ako dito ni Teacher Onizuka. Nagulat ang lahat sa sinabi nito. Sa di kalayuan, natutuwang nanonood si Aizawa. Sa director's office, sinabi ni Sakurai, totoo ba ang mga sinabi ni Haruka? Totoong dinala ko siya sa hotel. Sagot naman nito, ano ang ginawa mo? Tanong ni Uchi Yamada. Sinabi ni Sakurai kay Haruka, ano talaga ang nangyari doon? Sumabat si Uchi Yamada at ang sinabi nito, Director Sakurai, kung na-rape siya, sa palagay ko, wag na muna natin siyang tanungin ngayon at pauwiin na muna natin siya. Alamin na muna natin ang katotohanan dito. Sumang-ayon ng direktor sa sinabi ni Uchi Yamada. Dagdag pa nito, kapag totoo yon, kailangan matanggal ni Teacher Onizuka sa Meishu Academy. Natuwa si Uchi Yamada dahil sa nangyari. Sa director's office, sinabi ni Sakurai, sigurado ako na may dahilan ka, kaya mo siya pinagtatakpan. Kung hindi ka pakikilos ngayon, wala nang mangyayari. Nangako ka sa akin na aayusin mo ang eskwelahan na to, hindi ba? Kaya lumabas ka na dito at gawin mo na ang dapat mong gawin bago pa mapagpasyahan ang parusa para sa'yo. Natuwa si Eikichi dahil sa laki ng tiwala sa kanya ni Sakurai. Sa kabilang banda naman, sinalubong ni Nayumi si Haruka at sinabi nito, puro kasinungalingan lang pala ang mga sinasabi mo sa amin. Mahirap ka na, marumi ka pa, nililibre mo kami gamit ang perang kinita mo sa pagbebenta ng katawan mo at nagpapanggap ka na mayaman. Para saan? Gusto mo bang palabasin na mas mataas ka kaysa sa amin? Dagdag naman ni Megumi. Hindi ganun yun. Sagot naman ni Haruka. Huwag kang ang lalapit sa akin. Sambit naman ni Rinko. Dagdag pa nito. Ayokong isipin nila na kaibigan kita. Pero magkakaibigan tayo, hindi ba? Tanong ni Haruka. Sinabi ni Megumi. Kahit kailan, hindi kita tinuring na kaibigan. Tapos ay ibinalik ng mga ito ang mga bag na binigay ni Haruka. Awang-awa si Murai sa nakita nito. Pagkatapos nito, binili pa rin ni Haruka ang gusto ni Ryoji. Mula sa labas, pinagmamasdan sila ni Murai nang biglang dumating si Eikichi. Sinabi nito, panonoorin mo na lang ba sila? Wala talagang pag-asa sa'yo. Sinabi ni Eikichi, bumibili ka na naman ba ng mga bagay na hindi mo abot kaya? Sino to? Tanong ni Ryoji. Wala lang yan, sagot ni Haruka. Tapos ay nagpakilala si Eikichi. May kailangan ka ba? Tanong ni Ryoji. Wala naman, sadyang nakagawian na niya ang ipagpilitan ang mga bagay na hindi naman niya kaya. Nagsisikap siya ng husto para lang makasama ka. Alam mo bang gumastos siya ng husto sa mga regalo niya sa'yo para lang mapasaya ka? Pumasok pa siya sa maruming trabaho para lang kitain ang pera na yon. Ano bang sinasabi mo? Sabat ni Haruka. Sinabi ni Eikichi, mahirap lang talaga siya pero bumibili siya ng mamahaling gamit para sa sarili niya para bumagay lang siya sa'yo. Itigil mo na yan, sabat ni Haruka. Dagdag pa nito, nagsisinungaling lang siya. Huwag kang makikinig sa kanya. Sinabi ni Ryoji, ayoko ng mga ganitong gulo. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Eikichi, hindi mo ba siya susundan? Sa kabilang banda naman, nasa isang party sina Asusa kasama ang mga kapwa niya guro at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nito si Haruka. Nagpaalam ito saglit sa kausap niya at sinundan niya ito. Nagkataon na nandito din pala sa lugar na ito si Ryoji. Sinabi ni Haruka, hindi totoo ang mga sinabi niya. Huwag ka sanang magalit sa akin. Ikaw na lang ang meron ako. Kung mawawala ka pa, wala nang matitira sa akin.
magsusumikap ako para maging isang mabuting kasintahan para sa'yo. Sinabi ni Ryoji, ano ka mo? Kasintahan? Pasensya ka na ha, mukhang mali ka yata ng inaakala. Kahit kailan, hindi kita tinuring na kasintahan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Haruka. Sinabi ni Ryoji, sa palagay mo ba? Hindi ko alam. Alam ko ang lahat na wala ka naman talagang pera at marumi ang trabaho mo. Nakakatawa lang, kaya hinayaan kitang ibili mo ko ng mga bagay-bagay. Sobrang nakakatawa talaga. Wala ka namang pera pero nagpapanggap ka na meron. Ginagamit mo ang mga perang nakukuha mo sa mga matatanda para ibili ako ng mga bagay-bagay. Napaka-sweet mo naman. Isipin mo na lang. Sa tingin mo ba, magkakaroon ako ng interes sa isang babaeng galing sa ganyang klaseng pamilya? Tigilan mo nga ako. Tayong dalawa ay namumuhay sa magkaibang mundo. Well, kung gusto mo pa rin akong ibili ng mga regalo, mananatili ako sa'yo at pwede mo na ring ibenta ang sarili mo. Biglang lumabas si Murai at sinabi nito, so, laro lang pala sa'yo ang lahat. Ikaw yung bata kanina, hindi ba? Tanong ni Ryoji. Sinabi ni Murai, ibebenta niya ang sarili niya para kumita ng pera para sa'yo. Ganyan ba ang dapat na sinasabi mo sa isang babaeng nagmamahal sa'yo? Pagbabayaran mo to. At ito ang nangyari. Sinabi ni Ryoji, akala mo siguro dahil mayaman ako, hindi ako marunong makipaglaban. May tinawagan si Ryoji at sinabi nito, may kasama akong babae. Gusto mo bang magkita tayo para pagsaluhan natin siya? Sa likuran ng gusali, sinabi ni Ryoji, balak ko na rin talagang makipaghiwalay sa'yo. Pero napag-isip-isip ko, bebembangin muna kita bago ko gawin yon. Sinabi ng kasama nito, Ryoji, kupal ka talaga. Sinabi ni Ryoji, kunan nyo kami ng video para may panlaban ako sa kanya. Kahit nagulpi na, sumunod pa rin si Murai para iligtas si Haruka. Sinabi ni Ryoji, kung ako sa'yo, dapat nanatili ka na lang sa sahig. Lampa, o baka naman gusto mo rin makibembang. Tapos ay dumating si Asusa at sinabi nito, ano yung ginagawa nyo? Tatawag ako ng pulis. Itinapon ni Ryoji ang cellphone at sinabi nito, oh, eto pa yung isa. Dumating na din si Eikichi at sinabi nito kay Murai, ipinakita mo na mayroon kang lakas ng loob. Ikaw, grabe ang ginawa mo sa estudyante ko ha. Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Isa ka lang walang kwentang guro. Sagot naman ni Ryoji. Sinabi ni Eikichi, okay, magkakaroon tayo ng soccer lesson. Huwag kang masyadong mayabang. Sagot naman nito. At ito ang nangyari. Pagbagsak nito, nag-alala pa rin si Haruka. Sinabi ni Eikichi, hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Lumapit si Eikichi at tinanggal nito ang mamahaling damit ni Haruka. Sinabi ni Asusa, Mr. Onizuka, ano yung ginagawa mo? Tapos ay sinunog ito ni Eikichi. Hinubaran niya rin ang iba at sinunog niya rin ang mga ito. Sino bang may pakialam sa pera nyo at estado nyo sa buhay? Tignan nyo, kahit gaano pa kamahal ang suot nyo, kung lahat tayo walang suot na damit, pare-pareho lang tayo. Huwag nyong iisipin na porke mamahalin ang suot nyo ay mas mataas na kayo kumpara sa ibang tao. Huwag kayong nanguhusga sa ganyang kababaw na bagay. Ang tunay mong halaga ay nakadepende sa kung gaano ka kagustong maging masaya ng ibang tao at kung gaano sila kahanda na itaya ang sarili nilang buhay para sa'yo. May isang tao dyan sa tabi mo mismo na handang gawin yun para sa'yo. Isang tanga na handa niyang itaya ang sarili niyang buhay. Bakit hindi mo siya pahalagahan ng mabuti? Dahil dito, natauhan na si Haruka. Sinubukang tumakas ng mga kupal. Subalit, dumating si Ryuji at Saejima. Saan kayo pupunta? Tanong ni Eikichi. Nagsisimula pa lang ang klase natin. Oras na para turuan kayo ng leksyon. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Direktor Sakurai. At natuwa ito sa nakita niyang resulta. Matapos ang mga nangyari, nakapagpasya si Haruka na ibenta niya na lang ang mga gamit niya. Tapos ay muli nitong nakita ang promise ring nila ni Murai. Sa Director's Office, bigo na naman si Uchi Yamada. Sinabi ni Sakurai, ayon kay Haruka, gawa-gawa lang niya ang mga nangyari at wala silang relasyon ni Mr. Onizuka. Paglabas sa eskwelahan, sinundan ni Murai si Haruka at sinabi nito, wala ka ng mga kaibigan hindi ba? Sabay na tayong umuwi, magkaibigan naman tayo. Nung mga bata pa tayo hindi ba? Masaya si Asusa nang makita niyang magkasama na ang dalawa. Tapos ay nakita nila si Eikichi. Sinabi ni Murai, alam mo ba, ibang-iba siya kumpara sa ibang naging guro natin. Tapos ay dumating ang mama ni Murai. At nakita nito na close sila ni Eikichi. Dahil dito, nagsimula na naman siyang manggigil. At sinabi nito, maraming salamat
sa lahat ng mga bagong taga-suporta at lalong-lalo na sa mga luma. Kung nagustuhan nyo ang palabas, paki-like naman at paki-share na din kung okay lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman. So ayun mga bossing ko, hanggang dito lang muna ang episode na to. Abang-abang na lang sa part 8. Medyo kalmahan nyo lang dahil mag-isa lang po ako and tatlong sabay-sabay po yung ginagawa nating video. Okay, special washout po kay Ryan Lee Crescencio at kay Amancio Fan TV. Big shoutout po sa dalawa kong members. Sa mga gusto pong magpa-washout, lagay lang po kayo ng hashtag balbas sa comment section. Mag-comment po kayo sa latest video natin. Dahil dun po ako nagbabasa. At ilagay nyo rin po yung pangalan at lugar nyo. Kung gusto nyo maglagay ng message, okay lang. Kung ayaw, okay lang din. Kaya pinapalagyan ko po sila ng hashtag balbas para madali ko silang makita kapag magbabasa na ako ng shoutout. Kasi ang isi-search ko is hashtag balbas. So lilitaw lahat ng merong hashtag balbas. So ayun, madali ko na silang mababasa. Pero kung wala siyang hashtag balbas, hindi ko po mababasa yung pa-shoutout nyo. Okay? Sa latest video po ang comment ha. So ayun, washout nga pala kay Ariel Ambato from Zamboanga, Sibugay. Salamat sa bagong upload. Lagi kitang inaabangan. Solid supporters mo ko simula noon hanggang ngayon. Maraming salamat sa iyo, Bossing Ariel. At washout din kay Alan Joyce Bragado. Shoutout po sa Bragado family. Sana daw po magsama-sama na silang magkakamag-anak. So ayan, washout po, bossing. Shoutout din kay Maria Concepcion Bacus from Mindanao. Saging. Saging to, no? Saging. So ayun lamang po. See you sa next episode. Bye-bye.